O ayan, sa mga taga Montalban, yung mga taal na taga Montalban, ibig sabihin talagang taga roon. Montalban ang nakasanayan nila. Pero yung mga sabi nga dumayo na, mga doon na nakatira, pero hindi po talaga doon ang kanilang mga ninuno, ang kanilang angkan. Kabisado na nila yan sa pangalang Rodriguez Rizal. So ayan wala pong pasok ngayon sa mga taga Montalban o Rodriguez Rizal ngayon pong araw na ito ng Lunes, long weekend kayo. Pero tayo po mga kapuso, ay yung mga may pasok po o kahit kayo ay taga Rodriguez Rizal pero kayo po ay nagtatrabaho sa ibang lugar o may lakad sa ibang lugar, abay bangon-bangon na po maganda na. Dahil marami pong mga aktibidad ngayong mga araw na ito, marami mga kababayan nating papasok ngayong pong araw na ito ng Lunes. Ngayon po ay ika-27, huling Lunes po para sa buwan ng Abril taong 2026. Kaya naman bangon na. Inom na po muna ng tubig bago po kayo mamaya magsipag-inuman ng inyong mga kape, tsaa, gatas, tsokolate at iba pa pong maiinit na inumin. Pero dahil marami tayong mga balitaan, tara na! Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. At para sa ulo ng mga balita sa ating pong balitang balita sa Double B ngayong araw na ito ng Lunes, ika-27 sa buwan ng Abril, taong 2026 mga kapuso. Nanguna sa ating mga headlines, malaki ang bawas presyo sa diesel asahan bukas. Pero presyo naman ng gasolina posibleng walang pagalaw o kaya ay magkaroon ng bahagyang pagtaas. Balitang balita sa Double B. Meralco nagpaliwanag kaugnay ng mga reklamo ng umunoy biglang pagtaas ng electric bill ng ilang customer ngayong buwan na. Balitang balita sa Double B. Pagdedeklara ng National Climate Emergency, ipinanawagan ng isang environmental group sa pamahalaan dahil sa epekto ng tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa. Balitang balita sa Double B. Pagpapahinto sa operasyon ng lahat ng open at controlled dump sites sa Pilipinas, ipinag-utos naman ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Balitang balita sa Double B. Department of Health, hinikayat ang publiko na palaging alamin ang kalidad ng hangin sa gitna ng nagpapatuloy na sunog sa Navotas landfill. Balitang balita sa Double B. Sa iba pa mga headlines mga kapuso, asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio magsasampa ng kasong kriminal ngayong araw laban sa ilang opisyal ng pamahalaan dahil sa umunoy paglabag sa bank secrecy at data privacy law. Balitang balita sa Double B. Probable cause o batayan ng reklamong impeachment laban kay Vice President Duterte posibleng mapagtibay na ng House Justice Committee sa Miyerkules ayon sa ilang kongresista. Balitang balita sa Double B. Department of Justice, kumpiyansang makukuha o makakakuha ng mahalagang impormasyon ngayong araw mula sa kanilang counterpart sa Czech Republic tungkol kay dating Congressman Zaldico. Balitang balita sa Double B. Samantalang balita po sa labas sa bansa mga kapuso, US President Donald Trump at First Lady Melania Trump ligtas matapos ang shooting incident sa dinner ng White House correspondents. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Bantay Panahon! Unahin po muna natin lagay ng panahon mga kapuso. Umiiral ngayon sa bansa ang hot and dry season dahil sa ridge of high pressure area na nagdudulot ng mahina hanggang halos walang pagulan sa maraming lugar lalo na sa hilaga at gitnang Luzon. Dahil dito, mababa pa rin ang tsansa ng pagulan sa mga susunod na linggo at posibleng manatiling below normal ang rainfall sa buwan ng Mayo. Samantala po mga kapuso, posibleng pumalo sa 45 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o damang init na mararanasan ngayong araw na ito ng Lunes, partikular na sa Dumangas, Iloilo. Dito naman sa Metro Manila ay talaga naman mga kapuso tag-init na dahil inaasahan po ang 40 hanggang 41 degrees Celsius na damang init ngayong araw na ito ng Lunes. Bantay Panahon! Balitang balita sa Double B. Ay mga kapuso, napakahalagang abiso ito para sa mga kababayan nating maaga pong lalabas at kaya nasa labas na po ng kanilang mga tahanan para naman makapagtrabaho o kaya po ay makapunta sa mga importanteng mga lakad. Ay yung mga daraan po ng EDSA Ortigas Flyover Northbound, abay mahalagang abiso po sa inyo ito Binuksan na po yan muli para sa mga motorista. Alamin natin ang detalye po niyan. At sa mga nagtatanong, bakit ba isinara? Yan ba ay kinumpuni? Ano ang nangyari? Malalaman natin mula kay Mark Makalalad. Markado, magandang umaga. Pero umaga Manny, abiso sa mga motorista, bukas na muli ang EDSA Ortigas Flyover Northbound. Ito yung papunta ng Greenville, San Juan.
Alas 4 ngayon ng madaling araw nang buksan ang kalsada sa mga motorista. So meron na itong nilagay na vertical clearance. Ngayon man sinabi ng Department of Public Works and Highways o DPWH na tanging light vehicles lamang ang papayagang makadaan dito sa flyover. Samantala sa kasagsagan naman ng rush hour, yung oras na may mabigat na trapiko ay tanging middle lane lang ang bubuksan. Meron namang MMDA traffic enforcer na aalalay sa mga motoristang daraan sa EDSA Ortigas flyover para matiyak ang tamang distansya ng mga sasakyan. Nabatid na pansamantalang isinara ang EDSA Ortigas flyover northbound matapos magliyab ang isang tourist bus dahilan para magkaroon ng structural evaluations at safety work. Ako si Mark Makalalad ng GMA Super Radio, DCWB, Balitang Totoo. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Maraming salamat sa iyo, Marcado. Samantala po sa iba pang mga balita, mga kapuso, asahan na ang bawas presyo sa diesel bukas. Sa pagtaya po ng isang oil industry source, posibleng bumaba ng hanggang 11 piso ang presyo ng kada litro ng diesel. Maari naman na walang maging paggalaw o kaya ay ito hindi magandang bagay, mga kapuso. Tumaas ng mula 95 centavos hanggang 2 piso ang presyo ng kada litro ng gasolina. Samantala po dahil ikatlong linggo na mayroong rollback mula na sumiklab ang gera sa Gitang Silangan, kumikita na umano muli ang mga tsoper ng mga pampasaherong jeep. Ayon kay Melencio Vargas na siyang Pangulo ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP, bukod kasi sa rollback, malaking tulong din ang 10 pisong diskwento sa ilang piling gasolinahan at service contracting program ng gobyerno. Sa kabilang banda, mga kapuso, dumami na rin ulit ang mga bumabiyahing truck na may kargang produktong pang-agrikultura. Ayon kay Danilo Fausto, ang Pangulo ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, ang problema na lamang ngayon ay ang sabay-sabay na anihan kaya't mababa ang presyo sa wholesale. Dahil dito, dapat na umanong madaliin ang pamalaan ng pagkakaroon ng post-harvest facilities o mga cold storage. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Samantala, mga kapuso, naging matagumpay umano ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga tsuper ng taxi na kabilang sa mga apektado ng mataas na presyo ng langis dulot ng sigalot sa Middle East. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, mahigit 5,400 taxi driver ang tumanggap ng tig 5,000 piso na ayuda sa ikalawa at huling araw ng distribusyon ng fuel subsidy para sa sektor ng taxi. Umabot sa kabuang 27.2 million pesos ang naipamahagi sa ikalawa at huling araw ng distribusyon nitong Sabado. Habang noong Biyernes naman, humigit kumulang 10 milyong piso ang naipamahagi sa nasa 2,000 taxi driver. Bukod sa 5,000 pisong fuel subsidy, nakikipagtulungan na rin ang LTFRB sa Department of Energy, Land Bank at iba pang sektor para sa pagpapatupad ng 10 piso kada litro na diskwento para sa mga public utility vehicle sa buong bansa. Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Umabot na sa mahigit 1.1 million na tsuper naman ng jeepney sa buong bansa ang nabigyan ng 5,000 pisong ayuda o tulong pinansyal ng Department of Social Welfare and Development. Katumbas po yan ng nasa 5.65 billion pesos na tulong sa ilalim po ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Tiniyak naman ng DSWD na tuloy ang pamamahagi ng ayuda sa iba pang benepisyaryo sa hanay po ng transportasyon. Layo nitong maibsan ang gastusin ng mga tsuper at masuportahan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ngayong kapos ang kanilang kinikita sa gitna pa rin ng krisis sa gitnang silangan. Balitang Balita sa Double B. Ay mga kapuso, pakinggan po natin ito at sana'y tumulong din yung mga eksperto para mas mapahusay paano. Umapila ang Archdiocese of Manila sa mga parokya at church institution na kanilang nasasakupan na mag-organisa ng sistematikong pamaraan ng koleksyon ng gamit na cooking oil o mantika mula sa mga bahay, food establishment at mga simbahan. Gagamitin ito sa tinatawag na biodiesel processing upang makatulong sa pagtugon sa naranasang krisis sa langis dahil sa digmaan sa Middle East. Sa circular ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula, sinabing sa pamagitan ng inisyatiba ay makalilikha ng biodiesel mula naman sa mantika na isang renewable at mas malinis na panggatong. Hindi lang muna ito nakababawas sa waste at greenhouse gas emissions, kundi sumusuporta pa sa local at sustainable energy alternatives. Sasailalim po ang nakolektang mantika sa kaukulang proseso ng Ministry of Integrated Ecology para ma-convert bilang biodiesel. Sinabi pa o sakop po ng Archdiocese of Manila, mga kapuso, ang mga lungsod ng Maynila, Makati, San Juan, Mandaluyong at
Pasay. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Samantala, tumaas ang bill sa kuryente dahil sa ipinatupad na dagdag singil ngayong buwan na 53 centavos kada kilowatt hour. Yan ang sinabi ng Meralco bilang paglilinaw hinggil sa biglaang pagtaas ng electric bill ng ilang customer ngayong buwan. Ayon kay Josal Dariaga, Vice President at Corporate Communications Head ng Meralco, bunso dito ng paglaki ng generation charge na epekto ng mahinang piso kontra dolyar. Anya, hindi pa kasama rito ang epekto ng krisis sa langis, bunsod ng gera sa gitnang silangan. Tumaas yung presyo ng gas plant. So, ito pinagkukunan natin ng supply. Nag-reflect sila ng increase kasi bumaba din yung pera natin kumpara sa benchmark na US dollar. Nilinaw rin po ng Meralco na ang gobyerno ang nagtatakda at kumukuha ng pass-through charges at subsidiya para sa mga senior citizen at mga benepisyaryo ng 4Ps. Line rate ay ang subsidiya na binibigay sa mga 4Ps yung qualified. Ayon sa Republic Act 11552 o yung Expanded Lifeline Rate Law, equivalent ito sa 1 centavo per kilowatt hour. Yan po ang tinig ni Josal Dariaga, Vice President at Corporate Communications Head ng Meralco. Sa ngayon, wala pang pagtaya kung magkakaroon ng pagbabago sa singil para sa buwan ng Mayo, pero inaasang makakaapekto ang refund na aabot sa 23 sentimo. Balitang Balita sa Double B. Samantala mga kapuso, patuloy na nakararanas ang tagtuyot at matinding init ang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Dahilan para unti-unti na ring matuyo ang mga pinagkukunan ng tubig, gayon din ang mga ilog at sakahan. Sa Ilocos Norte, iniulat ang pagbaba ng antas ng tubig sa mga dam at small water reservoir na ginagamit sa irigasyon. Sa Cagayan at Isabela naman, kapansin-pansin ang pagkatuyo ng mga ilog at pastulan kaya't apektado na rin ang mga alagang hayop. Bitak-bitak na rin ang lupa at natutuyo ang mga pananim sa Sorsogon dahil sa kakulangan ng ulan. Apektado na rin po ang mga palayan at maisan sa North at South Cotabato. Nilinaw naman ng Pag-asa na hindi pa ito direktang epekto ng El Nino, bagaman may posibilidad na umiral na ito sa mga susunod na buwan. Pinapayuhan naman po ang publiko magtipid sa tubig at maganda sa posibleng patuloy na epekto ng matinding init sa mga darating na buwan. Super Radio DZBB. Balitang Totoo. Problemado na ang mga magsasaka sa Davao Region dahil sa mataas pa ring presyo ng petrolyo ngayong magsisimula na ang panahon ng pagtatanim ng palay. Ayon po sa ilang magsasaka, hindi na nila kayang tiisin ang pagsirit sa presyo ng diesel na kailangan sa paggamit ng traktora para sa paghahanda ng lupain. Dahil dito, nagbabala ang Department of Agriculture Region 11 na posibleng kumaunti ang mga magsasakang magtatanim ng palay dahilan para mangambari ng mga nasa sektor ng agribusiness sa Davao, busod ng tinatawag na supply shock o kakapusan ng supply ng bigas. Sa gitna nito, tiniyak naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na aalalayan nila ang mga apektadong magsasaka para sa gastusin sa paghahanda ng lupa. Sa datos ng pamalaan, tinatayang aabot sa halos 60,000 ang bilang ng mga magsasaka ng palay sa Davao Region. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Bantay Panahon! Ay mga kapuso, alamin po natin ang lagay ng panahon dahil kanina nabanggit natin na mukhang mas mataas na ang heat index o yung damang init po na maaaring maranasan natin dito sa Metro Manila at maging sa iba pang mga lugar. Alamin po natin ano pong mga lugar yan at ano ulit yung pong damang init na maaari nating maranasan. At kung sakali po yung mga lugar din na binabagit na nakararanas po ng mga tagtuyot, baka may impormasyon po ang Pag-asa tungkol dyan na makapagbibigay gabay sa ating pong mga kababayan. Nasa ating linya na po si Miss Chanel Dominguez, weather specialist ng Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning po. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Manny. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update. Wala pa rin man tayo minomonitor na namang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nagagaling sa dagat Pasipiko sa malaking bahagi ng ating bansa. Itong easterlies ay magdadala ng mataas na chance ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Samantala para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging bahagya hanggang sa maulap ang ating papawirin, mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. Kung meron man po, ma-isolated lamang po itong mga rain showers o kaya localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi.
Para naman sa ating heat index, ngayong araw, inaasahan natin dito sa Metro Manila ay 40 to 41 degrees Celsius at ang posibleng pinakamataas nating maitala ay 45 degrees Celsius dito ito sa may Dumangas, Iloilo. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na yung exposure po sa init ay may dala pong risk sa ating kalusugan. So yun po, iwasan po natin ang lumabas tuwing tanghali hanggang hapon. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ay, Michinelle. Yes po. Ayun, pahabol lang po, paulitan po ulit dito sa Metro Manila. Ano po yung damang init na maring maranasan natin? Posible po 40 to 41 degrees Celsius po. Talagang mainit po. Ano? Yes po, yes po. O parang tinatarangkaso. Ay, ma'am, ito lamang po, pahuli na lamang, Michinelle. Diyan po sa may Ilocos Region at Cagayan Valley, yung Isabela, Cagayan Province. Doon po sa kanila ay talagang nagkakatuyuan na raw po yung mga lupa at yung ilang mga sapa. Ito po ba ay wala pang kinalaman ito sa El Nino? Ano? Talagang init lang ng panahon. Yes po, wala pa pong kinalaman po yung El Nino po dito sa yung drought conditions po natin. Kaya yun po yung dapat paghandaan ng mga kababayan po natin, lalo na po na may inaasahan po talaga tayong El Nino na darating. Ayun, Michinelle, muli maraming salamat. Maraming salamat din po. Kakapos yan po si BBD Chanel Dominguez, weather specialist po ng Pag-asa. Bantay Panahon! Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Ay, ingat-ingat po sa mga kapuso natin, partikular na mamaya mga bandang alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng tanghali o hapon. Yan po yung kadalasan mula partikular na alas 11 ng umaga hanggang pasado alas 2 po ng hapon. Yan po yung rurok. Yung mga oras mararanasan natin, Mari, yung rurok po ng init. So, ingat po sa mga kababayan natin, lalo yung mga lalabas. 40 to 41 degrees Celsius po dito sa Metro Manila yung posibleng damang init. Nanawagan naman ang Philippine Movement for Climate Justice sa pamahalaan na ideklara ang National Climate Emergency kasabay na rin ang lumalalang epekto ng tagtuyot. Sa ulat po ng Pag-asa, aabot na sa 15 probinsya sa Luzon ang nakararanas ng tagtuyot kung saan ay isinailalim na rin sa state of calamity ang lalawigan ng Isabela at Cagayan. Ayon kay Laika Rayel, Senior Campaign Officer ng PMCJ, matindi na ang epekto nito sa agrikultura. Kumakaunti umano ang ani at nahihirapan ang mga magsasaka dahil sa kakulangan ng tubig at mataas na gasto sa produksyon. Sinusubukan pa naman ng GMA News sa makuha ang panig na Malacanang hinggil dito. Balitang Balita sa Double B. Isinusulong pa rin ng mga water concessionaire at kinakukulang ahensya ang pagtatayo ng mas maraming dam at water storage facility upang matugunan ang kakulangan ng tubig tuwing tag-init. Ayon kay Jeric Sevilla, ang pinuno ng Corporate Communications ng Manila Water, malaking bahagi pa rin ng supply ng tubig sa Calaca, Maynila ay nanggagaling sa iisang source, dahilan para maging vulnerable sa kakulangan. Kabilang sa mga solusyon ng rainwater harvesting at underground storage system, kaya po ng ginagawa sa ilang bahagi ng Metro Manila. Binibigyan diin ng kahalagahan ng mga proyektong tulad ng Upper Wawa Dam na nagsisilbing impaka ng tubig at flood control mechanism. Super Radio DZBB. Balitang Totoo. Ipinahihinto naman ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang operasyon ng mga open at controlled dump site ng mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Yan ay para umunong matiyak na nakasusunod sa environmental compliance sa mga sanitary landfill at maiwasan ng mga insidente ng sunog sa gitna ng nararanasang mainit na panahon. Batay sa inilabas na memorandum ng DENR, inaatasan ng lahat ng mga regional director ng Environmental Management Bureau na beripikahin ang kalagayan ng mga isinarang pasilidad at magbigay ng kinakailangang teknikal na tulong sa mga lokal na pamahalaan. Inaatasan din ang matanggapan ng EMB sa mga rehiyon na obligahin ng mga namamahala ng mga sanitary landfill na magsumite ng contingency plan sa loob ng 15 araw. Balitang Balita sa Double B. Hinikayat naman po ng Department of Health ang mga nakatira sa Metro Manila at kalapit na mga lugar na ugaliing alamin, palagian ang kalidad ng hangin dahil sa nasusunog pa rin na Navotas landfill. Ayon kay Undersecretary Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health, maaari itong gawin sa pamagitan ng pag-follow sa Facebook page ng DNR Environmental Management Bureau. So maya't maya, I think umaga at hapon, nagpo-post sila ng update kung ano yung tinatawag na Air Quality Index, AQI. Maganda po yung kanilang infographics, merong green, may color na yellow, tapos ang ayaw natin na kulay kapag naging orange o kaya naging purple o kaya naging red.
Kasabay nito patuloy ang paalala ng kagawaran lalo na sa mga nakatatanda at mga may karamdaman na nakatira malapit sa Navotas. Magsuot ng face mask kahit nasa loob ng bahay. Ang ating gagamitin po is N95 face mask or kung hindi N95, KN95. Ngayon, laging tinatanong, paano kung walang KN95, Oo, N95? yun nga. Ano man po ang available, pwedeng surgical mask na dinoble, o kaya kung wala pa rin talaga, tela na malinis na binasa ng tubig, takpan ng ating bibig at ilong. Ang importante, nakahulma sa ating mukha. Yan ang tinig ni Undersecretary Albert Domingo, tagapagsalita ng DOH. Samantala po naitala ang very unhealthy na kalidad ng hangin sa lungsod ng Pasay at Makati hanggang pasado alas 10 kagabi. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Sa iba pa mga balita mga kapuso, punta tayo sa mga lalawigan. Pansamantalang inalis sa pwesto ang 2 miyembro ng Philippine Coast Guard matapos masangkot at maaresto sa magkahiwalay na anti-illegal drugs operation sa Cebu City at Davao City. Ipinag-utos ni Admiral Ronhil Gavan na ilagay sa preventive suspension ng 2 para masiguro ang patas at mabilis na investigasyon. Ayon naman kay Commodore Noemi Cayabyab, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, tiyak na walang magiging whitewash o pagtatakip sa investigasyon kasabay ng buong kooperasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency at iba pang ahensya ng gobyerno na nagsasagawa ng hiwalay na pagsisiyasat. Patunay lang umano ito na patuloy na suporta ng Coast Guard sa kampanya laban sa mga tiwaling miyembro ng ahensya na hindi nila kinukosinte, gayon din ang paglaban para masugpo ang problema sa droga sa bansa. Balitang balita sa Double B. May hiwalay ng investigasyon ng Commission on Human Rights hinggil sa nangyaring engkwentro sa Toboso, Negros Occidental na ikinasawi ng 19 na individual. Ayon sa CHR, kabilang sa kanilang mga sisilipin ay ang pagkakaiba umano sa pagkakilala ng mga nasawi. Nauna nang nanindigan ng militar na mga miyembro ng armadong grupo ang mga namatay, pero iginigiit ng ilang organisasyon na sibilyan ng ilan sa mga nasawi na nagsasagawa lamang umano ng community work sa bayan ng Toboso. Sinabi ng CHR na sa ilalim ng International Humanitarian Law, mahigpit ay pinagbabawal ang walang habas sa pag-atake at dapat ay protektahan ng mga sibilyan sa anumang engkwentro maliban na lamang kung sila ay direktang sangkot sa labanan. Nanawagan naman ng CHR sa lahat ng partido na makipagtulungan sa kanilang investigasyon sa pamamagitan ng pagpreserba sa mga ebidensya at pagkalap ng mga kinakailangang impormasyon. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Nagpapatuloy ang aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon po sa PHIVOX, muling naitala ang tinatawag na minor strombolian activity sa bulkan bandang alas 6:26 hanggang alas 6:27 kagabi. Ito na rin umano ang ika-111 araw na sunod-sunod na effusive eruption ng bulkan. Makikita rin sa close-up footage na ibinabahagi ng PHIVOX Quick Response Team sa kanilang social media accounts ang patuloy na pagdaloy ng kumikinang na lava, pagragasa ng pyroclastic density currents o ozone at madalas sa pagguho ng bato mula sa itaas ng bulkan. Nanatiling nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon. Dahil dito, mahigpit pa rin ipinagbabawal ng PHIVOX ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Balitang Balita sa Double B. Nagkalat ang sandamakmak na dikya sa dalampasigan ng Pagudpod, Ilocos Norte. Hinala po ng mga residente ng barangay Pasaling, inanod ng alo ng mga dikya. Samantala, sumabit naman sa lambat at napadpad sa baybayin ng isang butanding sa bayan naman ng Gonzaga sa Cagayan. Dahil dito, nagtulong-tulong ang mga residente at gumamit ng bangka para maibalik ang butanding sa dagat. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Mga kapuso, marami pa po mga balita ang ating papasadahan pero syempre ilan munang mga paalala. Oras po natin ay alas 4:26. Balitang Balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research.
Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Mga kapuso, ako po si Melo Del Prado. Salamat mga kapuso sa inyong gising na buhay na kamalayan sa mga usapin ng bayan. Magkakapuso tayo mula umaga hanggang gabi, araw-araw. Dahil dito sa Super Radio DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyong totoo. DZBB Super Radio number 1. Super Radio DZBB. Balitang tama. Balitang totoo! Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Patuloy tayo sa ating balitaan mga kapuso. Oras po natin ay alas 4:28 po ng umaga. Oy, gising na po ha sa mga kababayan natin. Kasama na sa mga chikiting. Chikiting talaga. Yung mga pa nag-aaral po kasi yung kanilang may summer classes. Yung mga may summer classes po ngayon. Siyempre isama na rin natin dyan yung mga nag-aaral sa kolehiyo na meron din pong mga ang tawag doon, summer classes din, di ba? At yung iba naman po kasi may klase pa rin hanggang ngayon. Ayan, nasa kolehiyo po ha, ingat-ingat at napakarami po ng ating hangin sa kasalukuyan. Nakatakdang magsampa ng reklamo ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio laban sa ilang opisyal ng pamahalaan dahil sa pagsisiwalat ng bank records nilang mag-asawa sa pagdinig ng Kamara sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kabilang sa mga nakatakda niyang sampahan ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office ngayong araw ay sina Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr., Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Benaventura, House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro, Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at Shell Jokdo, at Mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima dahil yan sa unay paglabag ng mga ito sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Nagsabwatan umano ang naturang mga opisyal para iligal na isiwalat ang mga classified confidential banking records nilang mag-asawa. At sa kaugnay na balita, bumwelta si Congresswoman Laila De Lima at iginit na wala silang nilalabag na batas dahil hindi anya saklaw ng mga pagbabawal ang impeachment proceedings at tanging mga empleyado at opisyal lamang ng mga bangko ang pinagbabawalang magsiwalat ng bank records. Sinabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na sa halip na magsayang ng oras sa pagsampa ng reklamo, makabubuting humarap na lamang ang Vice Presidente sa pagdinig sa April 29 para doon magpaliwanag. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng iba pang personalidad na inireklamo ni Carpio. Balitang balita sa Double B. Posible mo nung mapagtibay na sa Miyerkules ang probable cause sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, bunsod na rin ng mga isiniwalat ng Anti-Money Laundering Council sa nakalipas na pagdinig. Pero inaasang sa sentro rin sa banta laban sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdinig ng House Committee on Justice sa naturang araw. Ayon kay Manila 6th District Representative Benny Abante, ang direktang banta ng bise laban kay Pangulong Marcos, gayon din kay First Lady Lisa Araneta Marcos at Congressman Martin Romualdez ay may tuturing na impeachable offense sa ilalim ng high crimes. To us, it is an impeachable offense because number one, that is a violation of his over mandate as a vice president, no? Yung duty niya as vice president is not to threaten the president, whoever it might be. Opo. So to us, parang probable cause na yan eh. Una nang sinabi ng NBI na may sinusundan na silang lead hinggil sa naturang banta ni Vice President Duterte. Sinabi ni Abante na maaari nilang imbitahin si NBI Director Attorney Melvin Matibag sa pagdinig sa Miyerkules upang bigyan linaw ang naturang impormasyon. Palagay ko, Kailangan may po sa- imbitahan ng NBI Director to shed light on what they actually said.
Sa amin naman, it is not actually a trial eh. It is not even to pronounce guilt to the Vice President. We just would like to hear ang kanyang sagot sa mga alegasyon ganyan, no? Muli pantinig ni Manila 66 Representative Benny Abante. Balitang balita sa Double B. Aminado naman ang mga opisyal ng pamahalaan na nasa Czech Republic na sa ngayon ay hirap sila makakuha ng impormasyon sa estado at kinaroroonan ni dating Congressman Zaldico. Pero sa isang pulong balitaan, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na ngayong araw ay nakatakda ang pulong ng high-level coordinating team ng bansa kasama ang kanilang counterparts sa Czech Republic. Layo nitong malaman kung nasaan na ba talaga si Ko at kung paano siya pinakamabilis na maibabalik sa Pilipinas. Sa ngayon ay nanatili pa umunong limitado ang impormasyon na nakukuha nila bagaman kumpiyansa sila na hindi sila babalik ng Pilipinas na empty-handed o walang bitbit na kahit anong impormasyon tungkol sa dating mambabatas. Nirerespeto rin umano ng ating pamahalaan ang batas sa Czech Republic bukod pa sa umiiral na data privacy law doon. Kung hindi po mangyari yun, what will be your fallback? We follow the process. Again, we respect kasi yung process, no? Yung legal processes. This is really in recognition of them having their own system. Whichever is legally feasible and fastest for us. Yan ang tinig ni Justice Secretary Frederick Vida. Inaasahan din umano na makakapulong ng Department of Justice at ng Philippine Center on Transnational Crime ang Czech Interpol. Ayon kay Vida, tuloy pa rin naman ang pag-apply ng red notice laban kay Ko mula sa Interpol na makatutulong kahit mag-apply pa siya ng political asylum o kahit nasa ibang lugar na siya sa Europa. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Planong imbitahan muli ng Senate Blue Ribbon Committee si dating House Speaker Martin Romualdez sa kanilang susunod na pagdinig bagaman hindi pa malinaw ang petsa nito sa ngayon. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, chairman ng komite, 2 beses na nilang inimbitahan si Congressman Romualdez pero hindi ito sumipot. Gayunman, dahil sa mga bago niyang pahayag kaugnay sa flood control scandal at budget insertions, sinabi ni Lacson na mas mainam kung ilalahad ni Romualdez ang detalye nito sa Blue Ribbon. Well, apparently, meron siyang mensahe. No? Na kung kanino pinapatungkol yung mensahe, yun ang gusto natin malaman. Kasi pag sinabi mong I will not go alone o go down alone, may ibig sabihin yun. Para meron siyang sinasabi na meron siyang pwedeng implicate. Doon nagiging interesado yung ating mga kababayan. At ganoon din, sa lahat ng mga nag-iimbestiga, gusto rin na naming malaman ano yung kanyang tinutukoy. Samantala, sinabi pa ni Lacson na posibleng maglabas na lamang ang komite ng tinatawag na Chairman's Progress Report hinggil sa resulta ng investigasyon ng Blue Ribbon dahil hindi pa rin nakakakuha ng sapat na bilang ng pirma ang Partial Committee Report. Sa sandaling mailabas ang Chairman's Report, maaari na anyang agad na simulan at ipagpatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon. Yes, that is one consideration na iniisip namin. Kasi kung may render ko yung Chairman's Report, that is also as good as sponsoring the partial committee report. So pwede nang i-resume yung hearing kasi at least na ilabas namin as a matter of public record yung nilalaman ng partial committee report. Muli pantinig ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, chairman ng Blue Ribbon Committee. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Mga kapuso, muli po paalala sa mga kababayan nating motorista, lalo na po sa mga rider, ingat-ingat. Yung mga tumatawid ng mga intersection o kaya po dumaraan sa mga maluluwag na kalye, ingat pa rin po, huwag masyadong magmamadali. Dahil nakakalungkot po ito, isang patay, isa sugatan sa banggaan ng 2 motosiklo. Kung saan po nangyari yan, alamin natin sa pag-uulat ni James Agustin ng GMA News. James. Good morning. Humandusay nga ang 2 lalaking motorcycle rider matapos magkabanggaan sa Old Zapote Road sa Caloocan bandang alas 4 ng hapon kahapon. Ang rider na nakasuot ng helmet nagtamo ng sugat sa muka at iba pang bahagi ng katawan. Habang ang isa pang rider na nakasuot ng dilaw na t-shirt hindi na gumagalaw. Ayon sa isang saksi, nakarinig na lang siya ng bumubusina at may malakas na pagkalabo. Mabilis naman nakaresponde mga rescuer ng Barangay 175 matapos makatanggap ng report mula sa isang concerned citizen. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang 29 anyos sa rider na nakasuot ng dilaw na t-shirt. Naka-confine naman sa ospital at nagpapagaling pa ang 36 anyos sa rider. Ayon sa Investigation and Detection Management Section Traffic North ng Caloocan Police, galing sa area ng Bagong Silang ang sugatang rider na binabagtas ang southbound lane ng kalsada. Ang nasawing rider naman,
Nasa northbound lane nang mapunta ito sa kabilang lane at doon na nangyari ang aksidente. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Nakipag-ugnayan na rin sila sa mga kaanak ng dalawang rider. Yung manilitas mula rito sa Caloocan, James Agustin ng Gemini News para Super Radio DZBB, dapat totoo. Maraming salamat sa iyo, James Agustino. Ingat-ingat muli mga kapuso, ha? Balita naman po sa labas ng bansa. Inilikas sina US President Donald Trump at First Lady Melania Trump mula sa dinner ng White House Correspondents Association matapos makalampas sa seguridad ang isang lalaking armado ng shotgun. Sa ulat po ng Reuters, ayon sa isang FBI official, pinaputokan ng nasabing lalaki ang isang Secret Service agent. Inihag naman ni Trump na nasa maayos na kalagayan ng Secret Service agent at nakaligtas dahil sa kanyang suot na bulletproof vest. Sa isang oras matapos ilikas mula sa event, nag-post sa Truth Social si Trump na naaresto naman ang shooter. Lumalabas din sa pagsiyasat ng mga otoridad sa Amerika na isang guro sa California ang gunman at isa rin umanong tinatawag na lone wolf. Sa ngayon, inaalam pa ang motibo ng lalaki sa pamaril at paano nito naipuslit ang mga baril sa hotel kung saan ginaganap ang aktibidad. Super Radio DZBB, balitang totoo. Kinansila ni Donald Trump ang biyahe sana ng kanyang mga kinatawan patungong Pakistan para sa usapang pangkapayapaan kasama ang Iran. Ayon po kay US President Trump, walang saysay ang dialogo ng walang pag-uusapan pero hindi rin naman umano magpapatuloy agad ang digmaan. Kinansila umano niya ang pagbisita matapos hindi masiyahan sa posisyon ng Iran. May dumating din umanong revised proposal 10 minuto matapos ang kanyang desisyon. Una rito, sinabi ng White House na patungo sa Pakistan ang son-in-law ni Trump at isang special envoy para sa usapang pangkapayapaan at magkaroon ng kasunduan. Bago ito, tinapos din ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ang pagbisita sa Pakistan matapos ang pulong sa military chief nito at iba pang opisyal. Ayon sa Iran, magtutungo ang Iranian Foreign Minister sa Muscat, Oman at babalik sa Pakistan bago bumiyahe patungong Russia para sa pakikipag-usap na tapusin na ang digmaan. Sinabi naman ni Araghchi na makabuluhan ang kanyang biyahe sa Pakistan pero may alinlangan siya sa mga intensyon ng Amerika. Balitang balita sa Double B. Samantala mga kapuso, makatatanggap umano ng $200 o katumbas ng mahigit 12,000 piso na tulong pinansyal mula sa Migrant Workers Office sa susunod na araw ang nasa 3,000 overseas Filipino workers na nawalan ng trabaho dahil sa gera sa gitnang silangan. Ayon kay MWO Dubai Labor Attaché John Rio Bautista, bukas April 28 ay ilalabas nila ang link kung saan ay maaaring mag-apply ang kwalipikadong OFW. Kinakailangan lamang ng mga kwalipikadong OFW na magsumite ng mga katunayan gaya ng Emirates ID, labor card, employment contract at isang patunay na naapektuhan ng kanilang trabaho gaya ng sertifikasyon mula sa kanilang kumpanya. Sinabi rin ng opisyal na aabuti ng 3 araw para reviewin ang aplikasyon at kapag binigyan na ng abiso ay maaari na magtungo ang OFW sa remittance center upang makuha ang ayuda. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Ay ingat po sa mga kababayan nating hinihikayat bilang sundalo ho, ha. Nasasabak sa mga gera sa ibayog dagat. Nagbabala ang Bureau of Immigration sa patuloy nga po ng recruitment sa mga Pilipino bilang sundalo sa abroad. Ayon sa kawanihan, patuloy pa rin silang nakapagtatala ng mga insidente ng ganitong uri ng human trafficking. Pinakahuli ang kaso ng isang 52 anyos na lalaking Pilipino na naharang sa NAIA Terminal 3. Ang biktimang nagpanggap na turista. Pero sa pagtatanong ng immigration officer ay lumalabas na nirecruit pala bilang Army Reservist sa ibang bansa. Nirecruit siya online at pinangakuan ng sweldo na $2,500 kada buwan at bonus na $25,000. May iba pang mga pasero sa iba't iba pang mga airport ang naharang din ng BI dahil sa kalintulad na insidente. Balitang balita sa Double B. Mga kapuso, marami pa po mga balita ang ating papasadahan pero syempre ilan munang mga paalala muli. Oras po natin ay 4:41. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. DZBB Super Radio #1. DZBB Balitang Totoo. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com.
Sa ikawalong pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko. Sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia, maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. DZBB Super Radio number 1. DZBB, balitang tama, balitang totoo. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Okay, good morning po sa mga kapuso natin. Gem, magandang umaga sa iyo, Mang Hermie, magandang umaga rin. Yes, sir! Si Jason Cuerdo, magandang umaga po, sabi niya, best day po. Ay sana nga para sa ating lahat. Anselma Gonzalez, good morning din. Si Charlene Carino, magandang umaga mula sa Hawaii. Si Romeo Gonzalez, magandang umaga po at maraming salamat ha. Sino pa ba? Si Arnold Domeng, good morning. Ay, Mang Arnold, di ba taga Isabela kayo o Cagayan? Ay, ingat-ingat po ha. Sino pa ba? Si Mang Jaime Santos, ingat po sa mga kapuso natin. Si Mang Saturnino Lauay, Senior, good morning. Journey Gustillo, magandang umaga po. Ingat din po kayo. Si Aling Alice Escaro, happy birthday daw po sa kanyang anak na si Francis Escaro. Mula po sa Mulanay, Quezon. Ingat-ingat sa mga kapuso natin. Rita Lutaw, good morning po. Mula Giginto, Bulacan. Si Boy Montermoso, good morning. At Leonora Jacinto, good morning. Lydia Abagao, magandang umaga po. Uy, thank you. Thank you, Ate Lydia. Si Ricardo Ocampo, maraming salamat kay Mang Hermenegildo Domeng. Magandang umaga rin. Ate Norma Garcia, good morning sa iyo. Ma'am Antonina, magandang umaga. Ad Xavier, good morning. Sino pa ba? Ay, si Tess Recasa, magandang umaga mula sa Binganonan, Rizal. Ayan ha. Sabi ni Ma'am Antonina, magdala lagi ng malinis na inuming tubig. Ay, tama. Ate Fini Santiago, magandang umaga. Mang Eduardo Santiago de Leon. Ayan. Si Jose Pereira mula sa Talisay, Batangas. Hilda Ponce, good morning. Milagros Peralta, good morning. Ano pa ba mga hindi ko nababati rito na dapat ating batiin at pasalamatan? Si Mang Joven Nilyama. Ayan. At si Wala Lang, good morning sa iyo. Si Eduardo de la Cruz, nabati na natin. Ayan. At marami pang iba. Eric Mendoza, magandang umaga sa iyo. Si Roberto Solidarios. Ayan ha. Normito Maatubang. At si Divine Kapalad. Ayay, maraming salamat. Alfred Andres. Good morning, Gerald Sevilla. Nikki, good morning sa inyo. Mga kapuso, ito po. Nanawagan po ang Philippine Movement for Climate Justice sa ating pamahalaan. Magdeklara ng National Climate Emergency kasabay po ng lumalalang epekto ng tagtuyot sa bansa. Ngayon mga kapuso, ingat po tayo ha. Ang pinakamataas 45 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo. Bagamat pwede pong mas maranasan pa yan, o maranasan din po yan sa iba pang mga lugar sa bansa. Diba? Pero dito sa Metro Manila, 40 to 41 degrees Celsius po. Yung damang init o heat index na mari po nating maranasan. Grabe. Sa biruan po namin dyan, ang sinasabi na namin ay hindi ka lang mangingiti, matutusta ka na.
Ay nako. Kaya po mahalaga yung pananatili po nating hydrated. Uminom po palagi ng tubig mga kapuso. Medyo iwas-iwasan po yung pag-inom na may mga halo na alam niyo na, mga asukal, matatamis. Okay po yung mga nakalalasing ha. Sa ulat po ng Pag-asa, aabot na sa 15 lalawigan sa Luzon ang nakararanas ng tagtuyot kung saan sinailalim na nga po sa state of calamity ang Isabela at Cagayan. At meron na po itong matinding epekto sa agrikultura mga kapuso. Wala pa po yan ha, wala pa po yung El Niño sinasabi na posibleng sa Mayo o Hunyo po ay magsimula ng maranasan sa bansa. Kaya po napakahirap ha. Magtipid na rin tayo sa tubig. Kailangan po natin yan bago pa po tayo kapusin. Dahil lang sinasabi nga po baka hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon ay ating maranasan po yung El Niño. Pag ganun po ang sitwasyon mga kapuso, ang tanong, gaano kaya karaming tubig ang babagsak po sa ating mga dam na magsusupply naman ng ating pangangailangan para sa taong 2027? Lalo nga po ngayon mga kapuso, ito sa Ilocos Norte, bumaba na po yung antas ng tubig sa mga dam at small water reservoir, yung mga imbakan ng tubig. Sa Cagayan at Isabela, yung mga ilog po at mga pastulan, naku nawawala na rin po yung tubig. Sa Sorsogon, nagkakabitak-bitak na rin po yung lupa at natutuyo na rin ang mga pananim. At kahit po sa bahagi ng North at South Cotabato, apektado rin sila doon. So ingat-ingat po sa mga kababayan natin. At ito dapat matagal na palagi namang problema natin. Isa lang sa pinagtataka natin, bakit medyo makupad, bakit medyo mabagal. Pag masyado kasi tayong napupolitika mga kapuso, tayo po ay tumututok sa mga personalidad na ang alam lamang ay magpalakas ng kapit ng mga politiko sa kanilang mga pwesto at hindi naman talaga magsibigay ng serbisyo publiko. Lalo na yung mga angka ng mga politiko na matagal nakapwesto pero pag tiningnan ninyo sa infrastruktura na paghuhuli, diba? Tapos ang ituturo national government na para bang wala silang connect sa national government. Kaya't nahuhuli sa mga proyekto. Ano ba yung mga sentimiento natin ha? Yung po mga cold storage facility, yung mga imbakan po ng pagkain na kailangan ng mga magsasaka. At ang pinaka-obvious mga kapuso ay yung pong mga imbakan, mga water reservoir, yung mga maliliit po na mga dam na pwede pong magawa. Mismo ito pong si Jeric Sevilla na pinuno po ng Corporate Communications ng Manila Water nagsabi na iisa lang kasi ang pinagkukunan natin. Hindi ba? Yan po yung mga dam. Itong Angat Dam, tapos ang pinag-iimbakan din, pinagpapasahan din Lamesa Dam. At kung meron mang ibang pinagkukunan po dyan, yan po yung Laguna de Bay. So ang tanong nga po mga kapuso, hanggang kailan tayo aasa dyan? Lalo't alam naman natin, marami rin tayong mga kababayan ng pasaway pagdating po sa basura. Imbis na itapon na maayos, imbis na mag-recycle, itinatapon po sa mga estero, sa mga ilog at sa lawa at sa dagat yung basura nila. At diba lumabas na nga po, may report na lumabas, ang isa po sa mga nangunguna na pinagmumula ng mga basurang plastic ay ang Pilipinas. Kaya ano? Balitang balita sa Double B. Ate Babies, magandang umaga sa iyo kay Ate Luz. Good morning kay Lisa Balang. Kay Gerardo Adiao, magandang umaga po sa Sukat Parañaque. Sabi niya sana bumaba po ulit ang gasolina this Tuesday. Ayaw po. Baka hindi na po gumalaw. Yung diesel bababa. Pero ang masama kung tataas ang gasolina. Pero ito mga kapuso, kanina po ba kung kayo nakalabas na inyong mga bahay, medyo may nalasahan ba kayong kakaiba o may naamoy ba kayong kakaiba sa hangin? Lalo na yung mga taga Metro Manila. Kasi parang may kakaiba eh. Hindi po kagandahan mga kapuso. At yan po yung dahilan yan nangyayaring sunog na yan sa Nabotas landfill na sarado na. Ang siya pong dahilan kung bakit ipinatitigil ng DNR ang operasyon ng mga open at controlled dump site ng mga lokal na pamahalaan. Yan po ay para masiguro mga kapuso na sumusunod sa mga patakaran yung mga sanitary landfill at maiwasan po ang mga insidente ng sunog. Tandaan natin yung dyan sa may Daet, sa Camarines Norte. KK, alam mo ba kung tuloy pa yung sunog doon o wala na? Sa Daet. Walang kwento ang mga... Ako,
Naku mga kapuso, napakahirap po ha. Isipin nyo po, hindi po biro pag ang nasunog po ay ang basurahan. Napaka-toxic po niyan. Mas toxic pa po yan sa kamag-anak, kaibigan nyo, ang binamahal nyo, na marami pong reklamo at hinaing sa buhay. Yung kahit ba maganda na nangyayari, nagre-reklamo pa rin. Nilalambing mo na, galit pa rin sa'yo. So ingat-ingat tayo mga kapuso, at eto lang, sana naman po maging mas aktibo pa yung pong mga kinaukulan natin, kasi po ang pinakahuling abisong inilabas ng DNR, partikular yung kanilang Environmental Management Bureau, ay kahapon po ng 3:00 pa ng hapon. 24 oras po tayong humihinga. Baka pwede namang mas regular at mas madalas po yung paglalabas nila ng abiso, para po naaabisuhan tayo kung dapat ba tayong magsuot ng face mask kung lalabas po ng ating mga tahanan, ng ating mga tirahan, lalo na po bandang umaga kung saan marami po sa mga kababayan natin ang nag-eehersisyo. Kasi sabi nga po ng Department of Health, yung mga nakatira po dito sa Metro Manila at mga kalapit lugar, abay alamin daw po palagian yung kalidad ng hangin. Paano naman kung luma ang datos sa ibinibigay? 'Di ba? Ang hirap naman yata noon. Tapos malalaman natin pangit pala yung kalidad ng hangin makalipas ang ilang oras, pero tayo ay na-expose na. Kaya po ang paalala lalo na ng Department of Health sa mga kababayan po nating nakatatanda, mga may sakit, yung may comorbidity sa tinatawag, na nakatira po malapit sa Navotas Landfill at iba pang mga lugar na marumi po ang kalidad ng hangin, palagian daw pong magsuot ng face mask kahit sa loob ng bahay. Ang ating gagamitin po is N95 face mask, or kung hindi N95, KN95. Ngayon, laging tinatanong, paano kung walang KN95, N95? Ano man po ang available, pwedeng surgical mask na dinoble, o kaya kung wala pa rin talaga, tela na malinis na binasa ng tubig, takpan ng ating bibig at ilong. Ang importante, nakahulma sa ating mukha. Yan po tinig ni Undersecretary Albert Domingo, tagapagsalita po ng Department of Health. Tama ba? Basa na panyo? Pwede o kaya maliliit na tuwalya? Yung mga towel, mga kapuso. Yung kulay puti, yung may nakasulat, di ba kadalasan? Ayun po, kung wala kayong pangbili ng face mask, mga kapuso, pwede rin po yun. Basta may magagamit po para pananggalang po sa maduduming hangin. At sana po mas aktibo rin ang DNR para maipaliwanag sa atin. Kaya ayokong banggitin kasi meron po tinatawag na 2.5 fine particles. Ayan particulate matter na 2.5 daw po. Meron ding sinasabi sila na particulate matter na 10 coarse particles. Ayan. Pwede ko po kasing ipaliwanag yan, pero paano kung magkamali ako? So mas maganda sana mas aktibo ang mga taga-DNR. Mas maramdaman namin kayo. Sa pagpapaliwanag po sa mga bagay na ito at makapagbigay abiso po sa ating mga kababayan. Buti pa yung isang dating opisyal doon, nung naroon mas aktibo sila sa pagpapaliwanag. Sana po gawin niyo ulit Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Ay mga kapuso, ito ay nagtatanong. Asahan na po ang hanggang 11 pesos sa bawas presyo sa kada litro ng diesel. Bukas po yan, hintayin natin ang abiso mamaya. At ang pinaka-importanting abiso pong maririnig natin kung hindi ba gagalaw o kung magkakaroon po ng pagtaas mula 95 centavos hanggang 2 piso kada litro sa gasolina. So hintayin po natin ang magiging abiso po ng mga kumpanya na langis. Lalo't kailangan po natin ng magagandang balita na may kinalaman sa presyo po ng produktong petrolyo. Kasi naman itong sina Donald Trump talaga. Ay nako, grabe. At mga kapuso, ito pa. Umaapila po ang Archdiocese of Manila sa mga parokya at mga church institution na magkaisa para sa pagkakaroon ng sistematikong pamaraan ng koleksyon ng gamit na used cooking oil o mantika na pwede pong magamit para sa pagproseso ng biodiesel. Ayan kasama po kasi yan sa mga maaari po nating gamitin pandagdag sa produktong petrolyo para mas makatipid tayo, mga kapuso. Simulan po natin Kaysa magiging kalat lang napupunta sa mga tubig Super Radio DZBB, Balitang Totoo.
Okay, sa mga nagtatanong, meron po sa Isabela City. Mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Isabela City Plaza. Meron silang mga alok ng trabaho sa ibayong dagat at dito po sa ating bansa. Walong kumpanya po nag-aalok ng trabaho para sa local position, habang sa overseas employment naman ay 5 kumpanya ang nag-aalok po ng sa trabaho. Bisitahin lamang po ang Isabela City Public Employment Service Office para sa iba pang mga detalye, mga kapuso. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Dyaryo! Dyaryo kayo dyan! Dyaryo! Dyaryo sa radyo sa Double B. Balitang balita. At sa mga kapuso natin, eto na ating pong Dyaryo sa Radyo. Mga headlines, mga balita sa Dyaryo, updated po yan sa Super Radio 2026. Ngayon pong huling Lunes sa buwan ng Abril, April 27. Puntahan po natin ang banner story ng Manila Bulletin. Pangulong Bongbong Marcos tiniyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng gobyerno sa gitna ng krisis. Dyaryo sa radyo. Sa Philippine Daily Inquirer naman, Commission on Human Rights sisilipin ang pagkakaiba umano sa pagkakilala ng mga nasawi sa nangyaring enkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Dyaryo sa radyo. Sa Filipino Star ngayon, NBI naniniwalang planado ang assassination plot ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos at 2 iba pa. Dyaryo sa radyo. At sa abante naman, mga kapuso, dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez balak ipatawag sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dyaryo sa radyo. At paalala muli, mga kapuso, sa abiso po sa supply ng tubig ng Manila Water mula 10 PM hanggang 6 AM bukas, pare-pareho pong oras yan, sa poblasyon sa Pateros, Katuparan, Ligid Tipas at North Signal sa Taguig, San Isidro, San Juan at Muson sa Taytay, Rizal, bahagi po ng Barangay Pag-asa sa Binangonan, Rizal, Barangay Kalayaan, Santo Niño at San Vicente sa Angono, Rizal. Sa Maynilad naman, mga kapuso, mamayang alas 12 ng hating gabi hanggang alas 6 ng umaga bukas sa Caloocan City po. Barangay 36, 39, 40, 167, 169 at Barangay 187 hanggang 197. At sa Maynila, napakaraming barangay, mga kapuso. Halimbawa dyan ang 124, 128 hanggang 146, 177, 179 at marami pang iba. Mangyari po, i-check nyo na lamang sa social media pages sa Maynila para po sa mga taga Maynila. Dyaryo sa radyo. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Ay, mga kapuso, abiso po 4 na araw na isasara ang Pediatric Outpatient Department ng Pasay City General Hospital simula po ngayong araw, April 27 hanggang April 30, mga kapuso. Susunod ko yung Orly Trinidad para sa marami pa mga balitaan. At muli po, mga kapuso, dito po sa DCWB, walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ingat po tayong lahat. 4:59 na. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas.